are from grade 11 student from Barangay Concepcion National High School. Samahan niyo kami para sa aming gaganaping activity. Ako nga pala si Yesha Bimontoho at kasama ang aking kadrubo na si Resly Pagaduan. Tara, samahan niyo kami! Ito pala kami sa bahay ni Ma'am Maria Lourdes G. Dumalina para sa aming activity and applied economics. Halina at samahan kami para sa aming activity. Okay, good afternoon din, Yesha. Mag-ask lang. Pagilingkod ko sa inyong dalawa. Mag-ask lang po ako ng question about sa business niyo po, ma'am. Okay, okay lang. Sige po. Sige, First go. question po. What other market opportunities do you see? What purpose and what product would that be? Wow, English naman yan. Ang hirap sagutin mo. Pang ano ba yan? Miss Universe. Yun, as business owner, so syempre, ang nag-isip talaga nito yung asawa ko, hardware business, since meron siyang background sa engineering, nag-graduate siya ng mechanical. So yun yung kanyang naging interest, yung hardware, selling of hardware goods, and then yung motor parts na rin, kasi pag-mekaniko ng mga sasakyan, yun. So, syempre, nakita niya dito, walang hardware store. So, nag-start kami syempre sa maliit na puhunan hanggang sa lumaki at nag-ipon. Kumbaga, nag-loan yon sa mga business loan, sa mga bangko, yan, sa DTI, yon. Kaya, napalaki namin hanggang sa ngayon, medyo nakaipon na rin kami ng ano. Yung mga products namin, yung hardware or construction materials na mabibili nyo sa iba na syempre wala dito. Kumbaga kaya yun yung kung ano yung mga wala dito, yun yung ino-offer namin para hindi na sila pumunta sa malayong lugar, no? At syempre makaka-discount sila kasi nga binibase din naman namin talaga sa mas mababang ano, konting tubo lang, okay na basta fast moving siya. Ayun. Yun yung mga products. Nagsimula nga pala kami muna sa ano, yung motor parts. So yun, since 50,000 pa lang yung aming naging ano noon, puhunan. Sa motor parts lang muna, konti-konti lang. Tapos ayun, nakita namin na yung trends ng motor parts, utay-utay siyang lumalago kasi nga marami ng sasakyan, marami na may motor dito kahit maliliit. Kumbaga, tawag dito yung mga katutubo, meron silang mga motor. No, lahat dito halos yun na yung nauuso, no? Kaya yun malakas siya kasi nga siyempre palit ng mga pyesa, kaya yun magano kami ng mga panloob at saka pang accessories na rin, mga gulong. Yes, sa hardware. Tapos sa hardware and then agri products din kami, pero hindi masyadong nag-click yun eh. Oo, yung mga agricultural products at mga feeds. Ayan. So yun lang. Question po, ma'am. What can you collective do when you form an association? What goals will this association form? Sa association naman talaga, wala naman akong specific na mai-suggest or contribute. Yung sa association, no, hindi pa kami nakakapag-form or wala kami talaga as in na association. So, ang ginagawa na lang namin, nagko-consult kami sa mga established hardware business owners like si Oxy, si EBC, yan, yung mga ganyan, yung mga Sisibilya, no? So, pag halimbawa namimili kami doon or nagbabayad kami syempre ng kinukuha namin, ng utang namin doon. So, nagtatanong kami ng mga trends, no? Siyempre kami, yung nararamdaman namin minsan na tumal, nararamdaman din nila. So, taglakas ganon. Yung pagbaba at pagtaas, yung sa market, no, ng price, yung market value niya, ay talagang inaano namin, minomonitor, no? Kasi doon kami nagbe-base. So, ganon lang, nagko-consult lang kami sa mga, talaga, sa mga business, owners na malalaki. Ganun. Para makahingi din kami ng advice sa ganun. Matulungan kami sa business. Next question po. Yes. What kind of government support do you think you need for what specific activities? Okay, yung support syempre dun sa pagpapautang nila or pag sa loans, pag in terms of loans mas mababa kasi sa government, no, like
DTI, mas mababa yung percentage niya unlike sa mga bangko na malaki yung percentage o yung interest ng pagpapautang sa BPI, sa ano pa yung na Rizal Bank, mga ganyan, no? So sa DTI mas mababa siya, kaya yun, nag-loan kami doon para mas makamura, no, sa ng interest, para mas mapagulong-gulong or mapaikot pa namin yung aming puhunan. Yun. May number 4 po tayo. Yes. What can your barangay and city, municipal government do to support small producers or sellers like you? What specific project and products? Okay, so yung project, no, sa barangay namin dito, ayun, natutuwa naman kami kasi sinusuportahan nila kami in terms of dito sila kumukuha ng materials, no, sa pag-build ng mga projects dito sa ating barangay, no. Although syempre mamumuhunan ka talaga kasi una utangin nila yung products, and then saka sila mag-issue ng check siguro mga 1 to 2 months, no, or lagpas pa, depende sa budget na nire-release sa kanila. Yun. Kaya nagkakaroon kami ng magandang relation between the barangay and dito. Doon nila kami nasusuportahan or na bibigyan ng opportunity. Yes. Last question po, ma'am. How would you conduct your business if you were one of the owners of a small-scale cottage industry? Okay, as a small-scale cottage na yan, kumbaga ang inaano kasi namin dyan yung small business enterprise. Siyempre nagsisimula naman tayo lahat sa maliit, di ba? Sa maliit na puhunan, maliit na tindahan. Siyempre isipin mo kung ano yung wala dito. Kumbaga mag-stand ka, alam mo naman yung in need ng tao, kung ano ba talaga yung pangangailangan nila, yun yung iisipin mo na ibibigay mo sa kanila, ma-cater mo sa kanila para ma-sustain o yung matugunan yung mga pangangailangan nila. Kaya yun, magsimula ko sa maliit, pag sumikapan mo para lumago ito. Ayun lang yung masasabi ko, Mr. and Miss Mundo. Mr. Rensley. Okay. Thank you po, ma'am. Okay, salamat. Maraming salamat sa din inyo. po.